Labis na nagulat si Janjo nang marinig ito. Sa sandaling ito, malalim na nagtanong si Xiao Shanjun sa likod ni Zhang Ju, "Sinasabi ko, alam mong mamamatay ka na, ngunit gusto mo pa ring pumunta. Mayroon ba talagang mga tulad nito sa mundong ito?" Sumagot si Janjo, dahil sa kanyang puso ay may dakilang katarungan, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Nagtanong muli si Xiao Shanjun, "Mayroon din bang dakilang katarungan sa puso ni Mister?" Ngumiti ng bahagya si Janjo at sumagot, "Ako ay isang karaniwang tao lamang." "Ay, kung gayon manatili tayo rito. Ito nga ay isang lugar na may magandang tanawin. Maghanda tayo ng sakripisyo kay Tiaming para sa iyo dito, aking hari." Sa sandaling ito, si Qin Xia, na may magulong buhok pagkatapos ng isang gabi ng pagpapahirap, ay nakaupo sa plataporma, naghihintay ng pagpatay. Si Chen naman, ay walang malay sa kama, hindi alam ang sitwasyon. Nakatayo si Yusan sa tabi, lumuluha sa pag-aalala, sinadya man o hindi. Nagulat ang isang subaltern nang makita ito. "Nyang, umiiyak ka ba?" Mabilis na nagpakalma si Ian at sinabi, "Hindi, ayos lang ako." Bilasan sa lugar ng pagpatay. "Wala pa rin bang balita mula kay Fong Ian?" "My lord," sumagot ang katulong, "wala, ngunit hindi rin nagpakita ang Jiang na iyon." Pagdating sa lugar ng pagpatay, nagkunot ang noo ni Ian at nagtanong, "Bakit napakaingay?" Sumagot ang isang palace maid, "Nagsasaad kay Nyang, maraming karaniwang tao sa lugar ng pagpatay." Ang mga tao sa ibaba ng plataporma ay labis na nagalit. "Paano nangyari ito?" Nagpaplano ng paghihimagsik si Wang. "Paano mangyayari iyon?" Siya ay tiyak na sinadya. Maging si Grand Thunder Lin ay nagdusa sa planong ito. Ang kaharian ng Qin ay malapit ng bumagsak. Sa mga nakaraang taon, ang korte ay nagpataw ng napakabigat na buwis sa pagkain. Kung hindi dahil sa pamamagitan ni Inang, patay na sana ang lahat ng karaniwang tao. Pinanood ng mga tao ng Zanyang si Enong na lumaki mula pagkabata. Siya ay hindi lamang anak ng yumaong emperador, kundi anak din ng buong bansang ito. Isang monghe na dumadaan sa karamihan ng bamulong, pugutan lang, "Ano ang interesting panoorin?" Nagtanong ang maliit na monghe sa tabi niya nang may pagtataka, "Ngunit Shero, naririnig ko ang puso ng mga tao." Lahat sila ay nagsasabing ang taong pinupugutan ay isang anak na babae. "Shero, sa mundong ito, ang mabubuting tao ay hindi nagkakaroon ng magandang wakas. Bakit tayo magsasaka ng mabuting dharma?" Sinabi ng monghe sa bata, "Bata ka pa. Tara, bilasan na tayo." Sa sandaling ito, patuloy na sumisigaw ang mga tao, palayain si Wong. Galit na pinigilan sila ng mga sundalo, "Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Kung gusto ninyong hadlangan muli ang opisyal na gawain, hindi kami magiging magalang." Nagkunot ang noo ni Ian at nagtanong, "Hindi pa ba oras?" "Sobrang hindi ako komportable." Iminungkahi ng palace maid sa tabi niya, "Paano kung utusan ko ang agarang pagpapatupad?" Patuloy na nagtulakan ang mga tao, gustong umabant sa lugar ng pagpatay, palayain siya. Nag-click ang dila ni Ian at nag-isip, "Hindi, kung hahayaan natin silang mag-riot." Kaya malakas niyang inutusan, "Huwag nang maghintay. Ipataw." Bigla, naaalala ni Jin Xia ang mga salitang sinabi ni Janjo sa kanya dati. Kung makaharap si Ganggi ng mahirap na bagay, tahimik na bigkasan sa iyong puso ang Xiao Tian Tejan. Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamay at inisip si Jiangju, "Mister, ang tanging Diyos sa aking puso. Alam mo na ako ang iyong pinakamatapat na mananampalataya." Nagsasaayos din siya ng formation para sa kanya upang baguhin ang tadhana. Tumangala si Qin Xiao at bumigkas, "Xiao Tian Tejan." Kasabay nito, itinaas ng executioner ang kanyang kutsilyo. Naramdaman ito ni Janjo at nag-isip, mukhang oras na. Lumitaw ang system, baguhin ang tadhana para kay Qin Xia. Kailangan ng 100,000 merits ng Qin Xia. Kasalukuyang merits ay 74,535. Nag-isip si Janjo, ginugol ni Ganggi ang kanyang buhay sa pagtatrabaho ng husto para sa kaharian ng Qin, nakakuha ng hindi maliit na halaga ng merit, ngunit sa huli ay dumating sa punto ng pagbabago ng tadhana. Ipinagbigay alam ng system kay Janjo na maaari niyang gamitin ang kanyang sariling merits upang punan ang bahagi na kulang kay Qin Shale, na ikinagulat niya. Kaya pala ganito, sige,
Matagumpay ang pagbabago ng tadhana. Nagulat ang katabi niyang si Xiao Shanju at napansin, ano ang nangyayari. Lalong lumakas ang karma sa pagitan ng dalawang iyon. Si Mister ay malinaw na isang Renner race cultivator na walang bakas ng pag-aalay ng insenso sa kanyang katawan. Paano siya nagkaroon ng banal na titulo? Si Mister ba ay tao o Diyos? Sa ibaba ng execution platform, naguguluhan at natatakot ang mga tao. At Wong, baka hindi makatakas si Wong sa kamalasang ito. Malapit na bang magwakas ang kaharian ng Qin? Sino ang magliligtas sa bansang ito? Ang ulo ni Qin Xiao ay naputol mula sa kanyang leeg, ngunit hindi inaasahan, naging tubig ito. Nagulat ang mga tao sa ibaba nang mapagtanto na, iyan ang katawan ni Wang. Paano nangyari yun? Natulala si Yusen. Maaari kayang lumutang ang katawan ni Qin Xiao sa himpapawid, kumalat sa mga agos ng tubig. Ito ba ay isang himala? Ito ay tiyak na. Narinig ng langit ang mga iyak ni Inu Wong at ng mga tao. Banal na pagpapakita. Banal na pagpapakita. Naglakad-lakad si Xiao Shanjun, sakay si Janju sa kanyang likod, dala ang mga pakiusap ng mahihirap na tao, pakiusap, huminto na kayo at gawing maluwalhati muli ang lupain na ito. Isang tao at isang hayop ang lumapag sa lugar ng pagpatay. Nagulat si Yas-ian nang makilala si Janju. Siya pala ang taong iyon. Sa sandaling ito, tumayo si Janju sa plataporma at malakas na sinabi, mga tao ng kaharian ng Qin. Ang inyong general na si Qi ay umatras mula sa labanan sa kaharian ng Wei at namumuno sa 100,000 tropa patungong Xianyang. Kung mahalaga rin sa inyo ang lupaing ito, pakiusap, tulungan niyo ako. Lumaban upang pabagsakin ang tourney. Kumagat ng ngipin si Yas-ian sa galit at isinumpa sa loob, ang damned heretic na iyon. Bakit hindi pa dumarating si Fangian para tulungan ako? Maaari kayang ito ang ibig sabihin ng Lord Shenme. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang mga tao, matapos ang tawag ni Janju, ay masigla ring sumagot, oo. Lalaban din tayo at pababagsakin ang fatuous ruler. Alisin ang mapanlinlang na concubine. Ipaghiganti si Wong. Ipaghiganti ang mga tapat na martyrs ng kaharian ng Qin. Ang katulong sa tabi ni Yas-ian ay takot na nagsabi, hindi maganda. Nagwawala ang mga tao. Nagkunot noo si Yusen at sumigaw ng malakas, mga gwardya. Mabilis na ilipat ang 5,000 gwardya rito. Sumugod ang matatapang na tao. Nakita ito, agad na inutusan ni Yas-ian, ipatupad ang mga rears na ito at ang heretic na iyan para sa akin. Ang mga gwardya, nang marinig ang utos, ay kinuha ang kanilang mga sibat at sumulong patungo sa mga tao. Sinabi ni Janju kay Xiao Shanjun na katabi niya, pakiusap, Shanjun. Agad na sumugod si Xiao Shanjun, madaling pinatumba ang mga gwardya. Lalo pang kinabahan si Yusen at umungol, umatras. Patayin niyo sila para sa akin. Malalim na sinabi ni Janju, ang mga dakilang usapin ng mundo, matapos ang mahabang panahon ng pagkakawatak-watek, ay magkakaisa, matapos ang mahabang panahon ng pagkakaisa, ay magkakawatek-watek. Susian, kinasabuatan mo si Qin Yu, siniraan si Wong, at marahil ay gusto mong gawing pribadong ari-arian ang kaharian ng Qin. Ngunit hindi mo nakita kung saan nakasandig ang puso ng mga tao. Ano ang kahihinatnan ng kapalaran ng bansa? Makita lang na ang Dragon of Fate na nakakulong sa madilim na tanikala ilang buwan na ang nakakaraan ay naging pula at masigla na ngayon. Pagkatapos ay iniunat ni Janju ang kanyang mga kamay at isang pinagmulan ng kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang mga kamay, nagniningning ng maliwanag at mukhang lubhang makapangyarihan. Anyayahan, sigaw ni Jiang Zhu, nakatingin sa kabilang panig na may napakatatag na ekspresyon, magkasama ang kanyang mga kamay. Ang hari ng kaharian ng Qin, halika at salubungin mo ako. Isang liwanag ang sumikat sa lahat ng dako na may malakas na tunog. Ang liwanag ng kapangyarihan ay patuloy na sumisikat at bumalot sa bawat sulok sa paligid. Sa loob ng bahay, natuklasan ni Tianan na may taranta ang kanyang ekspresyon ng tunog at lumapit at sumigaw, sino? Sino ang tumatawag sa akin? Tinulak niya ang mga katulong sa tabi niya at sumugod diretsyo sa pinto. Sumugod si Chen at kinuha ang itim na espada sa harap niya. Pagkatapos ay walang sabi-sabi, sumugod siya diretsyo sa pinto, iniiwan ang mga katulong na may gulat na ekspresyon sa silid.
Sa labas ay isang malawak na asol na kalangitan na may puting ulap na lumulutang ng marahan bilang isa. Ang tanawin sa labas ay napakaganda. Sa wakas ay tumakbo palabas si Chenan sa labas ng lungsod. Nakatayo siya doon na tulala, nakikinig sa tunog na patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Sa harap ay ang tunog ng mga tao na patuloy na umaalingaw-ngaw, pabagsakin ng fatuous ruler. Alisin ang mapanlinlang na concubine. Hawak ni Qin at ang espada, nakatayo siyang tulala, nakatingin sa iyo at sa tunog. Nagtanong si Chenan, mahal na concubine, anong nangyayari rito? Nagulat ang katulong sa tabi niya nang makita si Chenan at nauuto, dakilang hari. Nagpatuloy si Chenan sa tuktok ng lungsod at tumingin pababa na nakakunot ang noo. Pagkatapos ay sumagot ang katulong sa tabi niya, may isang heretic na nagkakalat ng mga tsismis at nagpapasigla sa mga tao na maghimagsik. Dakilang hari, hindi ligtas ang daan patungong lungsod. Heretic. Nang marinig ito, medyo nagulat si Chen. Sa ibaba, si Jianzhu na may matatag na mukha ay nakatayo, nakatingin kay Chen. Natuklasan ni Jianzhu ang isang bagay at nag-isip, Crimson Dragon protects God. Ang imahe ng isang dragon ay biglang lumitaw sa likod ni Chenan. Sa pagtingin sa anyo na iyon, napagtanto ni Jianzhu, si Chino ito, tama. Nakakunot noo si Qin at tumingin pababa at sinabi, isang tagalabas, hindi masunarang nagsasaka sa mga bundok. Naglakas loob na pamahalaan ang mga usapin sa korte. Anong gusto mo sa akin? Narinig ito, malakas na sumagot si Jianzhu, ako ay isang manghuhula, naglalakbay sa lahat ng direksyon, nagtatrabaho sa pamilihan. Nang dumaan ako sa kaharian ng Qin at pumasok sa Xi'an sa unang pagkakataon, isang pulang dragon ang pumasok sa aking panaginip. Ipinagkatiwala ng pulang dragon sa akin na pumunta at tingnan, kung ano ang uri ng hari ng kaharian ng Qin, kung ano ang magiging kinabukasan ng kaharian ng Qin. Umaasa ako na ibibigay ng dakilang hari sa akin ang isang bagay na laging daladala mo. Narinig ito, si Jin at na may labis na gulat na ekspresyon ay nag-isip, paano nalaman ng heretic na ito na nandito ang pulang dragon? Maaari kayang ang mga mapagpasyang salita ni Grand Tutor Qin Shaolin ay naging katotohanan. Imposible talaga ito. Kinuha ang jade pendant sa kanyang kamay, patuloy na nag-isip si Chen at laging nakatago ang pulang dragon. Malapit na bang mapahamak ang dakilang Chen? Talaga bang iniisip niya na wala akong alam tungkol sa kapalaran ng bansa? Sa simula, gusto ko pa ring maging mapagparaya at mapagbigay. Ngunit ang magnanakaw na ito, hindi sapat ang kamatayan upang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Nag-isip si Qin at pagkatapos ay ibinato ang jade pendant at sinabi kay Jianzhu, marahil, ikaw din ay isang labi ng grupo ni Qin Shao, tama. Gusto ko talagang marinig ang iyong hula tungkol sa kapalaran ng kaharian ng Qin. Tama ba? Lumitaw ang system ng isang notifikasyon, gusto mo ba talagang hulaan ni Qin Yu ang Tiaming? Ang hula na ito ay nangangailangan ng 100,000 puntos upang mapalakam ng Tiaming. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Jianzhu at tiningnan ang jade pendant na nag-iisip, tama. Unti-unting lumitaw si Jin Jun sa likod ni Zhang Ju. Sinabi niya, kinain ng ama ang anak. Pinatay ng anak ang ama. Pinatay ng militar ang mga tao. Nilabanan ng mga tao ang militar. Hindi na bansa ang bansa. Dapat mamatay si dakilang Jin. Narinig ito, labis na nagalit si Chenan, itinuro ang ilalim na bahagi ni Jianzhu, sumisigaw, ikaw, bata. Maglakas loob kang manloko sa lahat. Ibalik mo sa akin ang heretic na ito. Kaagad, isang grupo ng mga sundalo mula sa likod ni Jianzhu ang sumugod na parang gutom na mga linta. Samantalang nakatayo pa rin si Jianzhu na may lubhang kalmado na ekspresyon. Bigla, may umakyat mula sa ilalim ng lupa na nagpatamba sa mga sundalo at labis na nagulat. Anong uri ng halimaw ito? Lumabas na isa itong higanting espiritu ng ahas na nababalutan ng berdeng kaliskis at lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga sundalo ay ngayon ay nagpapanik at sumigaw, masyadong malaki ang ahas. Nakatayo si Shannon sa mataas na lugar, tumingin pababa at sumigaw, mapangahas. Pagkatapos ay kinuha niya ang itim na espada at tumalon mula sa mataas na lugar. Nakita ito, mabilis na iniunat ni Yusan ang kanyang kamay upang pigilan siya, dakilang hari, hindi. Mayabang na nagkunot noo si Qin at sumigaw,
Ako ang Son of Heaven ng kaharian ng Qin, nagpoprotekta sa kapalaran ng bansa. Paano maglakas loob ang maliliit na demonyo na magdulot ng gulo sa harap ng Son of Heaven? Pagkatapos ay direktang pinutol niya ang malaking ahas sa kalahati, na nagdulot ng matinding sakit dito. Ang malaking ahas ay natalo at malayang nahulog sa lupa sa harap ni Jiangju. Kaagad, iwinagayway ni Chen ang kanyang espada diretso kay Jianjes, sumisigaw, "Heretic, tanggapin ang parusa." Sa pagtingin sa anyo ni Chenan, naisip ni Jianju, ito ang kapangyarihan ng Crimson Dragon Bodyguard. Gaya ng inaasahan, kaagad, ginamit lamang ni Jianju ang dalawang daliri upang dahan-daw ang itaas at suluhin ang talim ng espada ni Qin. Ang pagharang ng espada na ito ay labis na ikinagulat ni Jin. Lumaki ang kanyang mga mata na blanco, nakatingin kay Jianju na natataranta, nag-iisip, paano nangyari iyon? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.